Pag-usapan natin itong patungkol sa mga buhaya at magnanakaw. Hindi. Itong impeachment ni Bongbong Marcos. So, sufficient informed na daw. Pero nagkaroon pa ng pagtatalo patungkol dito. Siyempre, itong mga attack dog. I think it's unnecessary because there is a presumption of authenticity of signatures unless someone or anyone Ang gusto dito nila, kailangan daw yung pumirma nandiyan. Sabi ni De Lima, meron ding hindi kailangan na nandiyan sila. Kasi ang presumption ay sila talaga yung pumirma unless you have evidence otherwise to the contrary. Kumbaga, kung meron kayong ebidensyang hindi sila pumirma. But presumption yan yun. So, syempre, kita nyo yung mga pagmumukha ng mga buhaya. Ito yung kung buhaya si Tambaluslos, ito yung mga butiki pa lang, mga bubuli pa lang. Pero all the same, lalaki rin yung buhaya. questions it. Then it becomes an issue, then that would necessitate asking the affiant or the signatory to confirm or not his or her signature. So, but I think that is very important. Why? Because we are talking here of the sufficiency in form. And one of the very important in the form is the signature itself. Otherwise, baka later on biglang itanggi, paano po yun? And in fact, there are several instances na sinasabi, hindi kanila yung signature. So, sa madaling salita, nagdadrama tong mga animal. Hindi rin natin alam kung anong play nitong mga ito di ba? Kasi ito ay patungkol sa impeachment ni Bongbong Marcos. Hindi rin natin alam naman natin, ito ang one thing for sure. Bata to ni Tambaluslos. Ngayon, hindi natin alam kung pinapakita nila na ginagawa nila yung trabaho nila at hindi nila nilalaglag si Bongbong Marcos. Kasi nga, alam naman natin ang mastermind niyang dalawa, Bongbong Marcos at si Tambaluslos. So, posible nililigtas nito yung amo nila kasi kung matatanggal si Bongbong Marcos ay makakaligtas si Tambaluslos. But sa tingin ko, kung yun yung isang side, pero in my opinion, pinoprotektahan nila si Bongbong Marcos. Ayaw nilang matuloy yung impeachment ni Bongbong Marcos. Definitely, pagka nawala si Bongbong Marcos, na-impeach si Bongbong Marcos, nadala yan sa Senado, tapos na yan. At pag natanggal sa Bongbong Marcos, maituturo, magiging presidente si BP Sara, maituturo to si Tambaluslos na pinoprotektahan nila. Sayang din yung kita nila. Di ba? Di ba, sabi nga, kada pirma may presyo. Kada pirma sa impeachment ni BP Sara may presyo. Gusto nila tuloy-tuloy ang buhay. Tuloy-tuloy ang hayahay na buhay. At alam natin, dyan sa Congress, maraming kontraktor na kinabang sa ghost projects. So they have to protect their business. Jiggy, paglilinaw naman ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, tanging mga miyembro ng komite at yung mga endorsers lang ng reklamo yung imbitado nga sa komite or sa pagdinig ngayong araw. Giit pa niya, preliminary procedure pa lang yung pagtukoy ng sufficiency in form. Jiggy. At Marian, ano naman ang dahilan ng pag-walkout nito si Congressman Benny Abante? Ito raw. Ano daw ang dahilan ng pag-walkout ni Abante? Ilagay nyo nga dyan sa comment section. Sige na. Pakilagay. Ano ba ang dahilan sa tingin ninyo nag-walkout si Abante? Jiggy, nag-walkout nga itong si Manila Representative Benny Abante dahil giit niya hindi sufficient inform yung dalawang reklamo laban nga sa Pangulo. Wala na raw siyang magawa dahil napagdesisyonan na nga na sufficient inform yung mga ito. Narito yung kanyang pahayag. Ang sabi niya, ni Abante, hindi daw siya naniniwala na sufficient inform yung impeachment kay PBBM. Kaya siya nag-walkout. Sabi niya yon. Mamaya sasabihin ko ano yung sa tingin ko. At gusto ko rin makita kung ano sa tingin ninyo. Sa comment section. Insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those my colleagues that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. May drama pang animal.
Kailangan pa ay nako. Kita mo pati yung mga kasama mo ng mga buhaya natatawa sa'yo. Alam niyo sa tingin ko kung bakit 'to nag-walk out? Nagpapataas ng presyo. Bonus 'yan. Makikita 'yan ni Tambi. Uy, talagang pinagtatanggol ako ni Abante, 'di ba? Pero alam niyo, bukod doon sa nagpapataas ng presyo, talagang iyakin 'tong mama na ito. Parang isip bata. Baby. Wag na lang baby. Ano ba yung bata? Yung bata hindi marunong mag-process ng nangyayari sa buhay. Basta hindi na pagbigyan yung gusto niya, walk out. Basta hindi na pagbigyan yung gusto niya, maglulupasay. Basta hindi na pagbigyan yung gusto niya, magtatantrum. Basta hindi na pagbigyan yung gusto niya, iiyak. Ganun po ang bata. Ang matanda, marunong mag-process ng nangyayari. O sasabihin, alam mo, iisipin mo, hindi lahat ng nangyayari sa buhay ay sasang-ayon sa'yo. Sa katunayan, mas marami ng gusto natin as an adult, hindi natutuloy or hindi nangyayari. It's not the issue kung tama ka or mali ka. It is the issue, ano ba ang ginawa mo patungkol doon? But the result, as an educated and as a mature person, you need to process that hindi mo lahat makukuha ang gusto mo. Pag ang tao hindi marunong mag-process ng ganyan, magiging isip bata. And that is exactly Abante. Hindi marunong mag-process. Di ba? Ilan sa inyo na lahat ng ginusto nyo, nakukuha nyo? Ano ka, bata? Katanda mo na, puti na yung balbas mo, animal. Hindi ka pa marunong mag-process ng pangyayari sa buhay. Pero yun yung part niya, na karakter niya, ito mama to, mababa talaga ang karakter. Pero ano yan, tandaan po natin, talo to si Abante. Talo yan, hindi naman dapat congressman yan eh. Ang nagpanalo lang dyan si Garcia. Ipinasok ito. Pero kung pag-uusapan natin, yung talagang eleksyon, talo yan. So, kailangan niya magpataas ng presyo. Kailangan niyang magbayad. And at the same time, magbayad ng utang na loob and at the same time, magpakitang gilas. Kung sino man kumontrol ng pagkapanalo nitong mama na ito. Ganyan naman yung kasimple. Di ba? Kaya wala kayong aasahan kay Abante. Magbabayad yan ng utang na loob. Utang mo, bayaran mo, utang ka. At Marian, yung susunod na pag-uusapan ay yung substance, kailan to tatalakayin? Yes, Jiggy, bukas naman tatalakayin ng Justice Committee kung sufficient in substance yung mga reklamo. Sa deliberasyon, bubusisiin kung yung mga alegasyon laban sa Pangulo ay tatayo bilang grounds for impeachment. Sa ilalim Tanong daw kung tatayo daw yung Pangulo. po ng saligang batas, 6 lamang yung grounds for impeachment. Yan yung culpable violation of the Constitution, treason, bribery, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Posible bang mabasura itong mga reklamo kung hindi ito lulusot na sufficient in substance. Yan muna ang latest. Yun ang pasado na kasi dalawa yan eh. Para bago nilang i-debatehan yan, kailangan pasok muna sufficient in substance and sufficient in form. Yung sufficient in form, pasado na, okay na. Inaantay na lang sufficient in substance. Palagay ko naman, papasa rin. Magpa-positive din sa substance si Bongbong Marcos. Marcos, Bongbong, ikaw daw ay lulong sa substance. So, pasado yan. Siguradong may substance sa dugo ni Bongbong Marcos. Sabi ng kapatid mo, hindi nga lang bangag eh. Ano sabi ni PRRD, di ba? Bangag to si Bongbong. Oo. Yung bangag kasi, mas light yan. Yung bangag kasi pwedeng bangag ka ngayon, bukas hindi na, tapos mga 1 buwan ka nang hindi gumagamit. Yun yung bangag. Kaya ngayon, wag na nating tawaging bangag si Bongbong. Lulong. Yan ang sinabi ni Amy. Ang lulong po talaga, halos araw-araw yan. Lifestyle niyan. Madalas yan. Malalim na ang problema sa droga. Ayan si Bongbong Marcos pagdating sa sufficient in substance, lulong.